When obedience means sacrifice, that seems too much to ask. That's when I learned that my own strength isn't really strength at all. And I find rest in humbleness when I surrender all. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness. Failures in my human strength have weakened all my pride, and driven hopes in fallen dreams have crumbled inside. And by grace I finally see the strength of Jesus Christ. His victory is real in me. When weakness fills my life, in my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness, He is strong. In my need, He leads me on. When I come to the end of all I am, and I place my trust in Him, that's when His strength begins. In my weakness. Amen. Salamat, Sister Abby. Kung na-bless mo, kanta sa Amen. So, kung kita doy, diya madaya ang kusog sa Diyos, mga igsoon. So, kung kinahanglan po sa akin, kinaboy isip mga Kristiyano, if you are saved, diha gini mo paon perme ang imong kusog sa Ginoo. Dili sa tao. Kaya ang tao mga igala, limitado. And, you know, ang tao, dili po sa tanang panahon, masaligan nato. Pero ang Diyos mga igala, kay masaligan nato. Amen? Ang Diyos ang tuburan sa atuang kinabuhi. He is the source of our life. So whenever you get discouraged, whenever mga igsoon nga naa kay mga tubangon, nga mga problema o pagsulay, diha ka muduol sa Ginoo. You know, when the Apostle Paul had thorn in the flesh, he besought the Lord 3 times that katong thorn mga igala mubiya sa iyaha. But instead of healing him, ang Diyos mihatag sa iyaha o grasya. And that grace sustained him. Amen? Ang Diyos miingon kang Pablo, but my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Amen? Busa kato si Pablo,
Whenever na ay mga distress, na ay mga persecutions, na ay mga afflictions, nga mo masinati niya sa iyang kinabuhi, iyahang diha siya maglipay. Because whenever mo abot ang mga trials sa iyang kinabuhi, diha siya makusgan. He said, mga higala, when I am weak, then am I strong. Tama ba? I am strong. Yan. So, kana ang gingon sa 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. So, salamat kay Sister Abby. Ug karong buntag, dilita ninyo magdugay. Salamat no sa atuang mga bisita from Davao City. Well, ang kaning isa ka family diri na ang iyang parents dito nagpuyo sa Kapalong. So, ginabisitahan nila every na sila'y kaning higayon kay ang parents ni Brother John nga na dili na kayo makalakaw-lakaw kay idaran na. So, ilang ginatagaag panahon nga bisitahan dito nya sharean sa pulong sa Ginoo. So, nindot kay nang ingon ana mga higala no nga Kristohanon nga naay kaning kuan ba gugma para sa mga kalag, labi na sa iyahang loved ones niya. So, giuban po niya ning kuan. Ang isa ni kay staff, I believe, staff na si Brother Nico, bago lang siya nag-graduate sa Mount Apo Baptist Church. I think that was last year. No? Sa iyang graduation, ako ang speaker nila dito sa ilang graduation Sunday. Yang kaning isa, ang manghod ni isa tong Michael Fang, no? So, nakabisita naman to si Michael diri sa una, katumbuhi pa akong igsuon. So, giuban to siya ni Jan. Katong, I believe, murag, unsa to? Regular Sunday ba to? Pastor Sunday ba to siya? Yes, katong imuhang kuya nimo. So, karon ang manghod. And then, kaning isa po, bago lang po ni siya nag-graduate. Sabay, kamo bang sabaya? Okay, silang sabay. So, si Brother J. Vanny. No? Kani si Giovanni mao ning gahilot-hilot sa akong manghod katong nagkasakit si Jan. So mao ni ang atiman dito sa iyang kwarto ginahilot, and recently gatabang ni siya dito sa simbahan ni Pastor Zaldi Ortega, no, dito sa Katalisayan. So it's good to have them with us today, this morning, and also sa atuang bisita. Salamat po kay naamo, and salamat sa Diyos kay nagsimba ta karon. Amen. There's a lot of people mga higala, especially mga believers, wala naghatag panahon karon sa Ginoo. So, salamat, bulahan ang nagsimba sa Ginoo. Amen. Nakoy hangyo sa atong tanan paliugta sa pagtindog atong pamalandungan ang pulong sa Dios karong buntag. And I hope kani mahimo ni nga panalangin. And I hope na kini makahatag og dugang kahibalo sa ato og kaalam. Matthew chapter number 13 atong basahon ang pulong sa Dios nga giingon diri sa bersikulo 47. Matthew chapter number 13 unya magbasa ta beginning in verse number 47. Ang pulong sa Dios nagaingon diri kung naabot mo sa amen. The Bible says again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Verse 48, which, when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Verse 49. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Verse 50, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Akong basahon sa Bisaya, versikulo 47. Usab ang gingharian sa langit sama sa usa ka pukot, nga giitsa ngadto sa dagat ug mitigom sa matag matang. Nga sa diha nga kini napuno, sila mibira ngadto sa baybayon ug milingkod ug mitapok sa maayo ngadto sa mga sudlanan apan misalibay sa dautan. 49. Sa maong paagi maingon niini sa katapusan sa kalibutan. Ang mga anghel, mga bot
ug mubulag sa mga dautan gikan diha sa mga matarong. Versikulo 50, ug motambog kanila ngadto sa hudno sa kalayo. Adunay pagminatay ug pagkagot sa mga ngipon. Ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karong buntag, magampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami nagapasalamat sa imong kamaayo. Salamat kayo sa imuhang kaluoy ug grasya. Ug salamat Amahan nga imo kaming gidala diri sa balay tigumanan aron simbahon ka sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Ginoo sa among mga higala nga ming join sa among panimbahon karon ug salamat Ginoo sa uban nga mga bisita. Amahan, kami nagahangyo kanimo nga ikaw Ginoo magapanalangin sa amo ang pagabuhaton karon. Labi na Ginoo sa pagwali, sa imong pulong ug sa kining mensahe nga imong giandam para sa among tanan. Gamita kami kani Ginoo to bring enlightenment to the people today. And Father, I pray that you use this message to speak to everyone. If there's anyone here that is not yet saved, I pray, Father, that they might come to the saving knowledge of the Lord Jesus and be saved this morning. Father, I pray that you would be with us and bless us, Father. And I pray, Father, nga ang tanan nga mahitabo karon, maghatag Ginoo og dungog himaya sa imong atubangan. Ug kining tanan Amahan, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat, magalingkod kamo mga higala. Ang atong mensahe karong buntag is entitled The Drag Net. Ang pukot nga gibira. Now, in Bible times mga igsoon, ang kaning mga mangingisda, magamit na sila og dako kayo nga pukot. Unya maunay ilang ilabay ngadto sa dagat. Unya, ibili nila na for pila siguro ka oras, singunana or minutes, depende sa ilang mga higala. But after nga ilaha banong ilabay ang pukot ngadto sa dagat, birahon nila to balik. Unya, sa ilang pagbira, daghan kayo na sila makuha nga mga klase-klaseng nga mga isda. No? Nay mga isda nga maayo, ug nay mga isda nga dili maayo. So the fisherman would then separate the good fish from the bad. Now, si Jesucristo, gikan diri sa atong gibasa, gigamit niya ang maong hulagway nga nagtudlo mga higala sa atog usa ka seryoso nga kamatuoran. Unsa man ni mga higala nga kamatuoran? Ang kini nga kamatuoran mao ni siya that one day God will separate the saved from the lost. I-separate, ilahi sa Dios ang mga luwas, no, gikan sa mga dili luwas nga mga tao. Sama sa pukot nga nagdakop og tanang klase nga isda, ang kinipong mensahe mga igsoon sa kaluwasan or sa gitawag ebanghelyo, no, nagaabot po ni siya sa tanang klase sa mga tao. Apan moabot ang adlaw nga adunay ginatawag nga panagbulag. The Bible says in Matthew chapter number 25, kung moadto ta dira, ibutan nato sa atuang screen, nagingon diri ang pulong sa Dios sa Matthew chapter number 25 in verse number 31. Ang pulong sa Dios nagaingon diri sa diha nga ang anak sa tawo moabot diha sa iyang himaya ug ang tanang balaan nga mga anghel uban kaniya, unya siya mulingkod sa trono sa iyang himaya. 32, ug sa atubangan niya pagatigumon ang tanang mga nasod, ug siya magalain kanila sa usa gikan sa lain, sama sa magbalantay nga nagabahin sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding. So there will be a separation that is going to happen, mga igsoon, when the Son of Man shall sit in his throne to judge the people. The Bible says that he shall separate them one from another as a shepherd divideth his sheep from the goats.
Now, gikan niya ni mga higala nga kapitulo, ang kaning mga karnero, mao ni sila ang hulagway sa mga tao nga luwas. And when we speak about saved people, we're talking about kaning mga karnero sa Dios, kaning naa diri, no? Okay, mga anak sa Ginoo, ang kaning mga kanding mao ni sila mga tao nga dili luwas. So diri nato makita mga igsoon kung atong tunan ng pulong sa Dios nga naay lahi nga judgment ang mga tao nga luwas o kaysa sa mga tao nga dili luwas. Lahi ang paghukom sa Dios sa mga tao nga luwas, lahi pod ang pag-judge sa Ginoo sa mga tao nga dili luwas. Now this morning mga igsoon, let me give you 3 simple things karon sa ato ang gibasa gikan diri sa Matthew chapter number 13. We will be talking about una, the reach of the net, and then ikaduha, the review of the catch, and then number 3, kay kining the removal of the wicked. Now going back to point number 1, mga higala, nag-ingon diri ang pulong sa Dios sa ato ang gibasa sa Matthew chapter number 13, kung pwede ta mo balik. Nag-ingon diri sa bersikulo 47. The Bible says, again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Now notice that phrase, gathered of every kind. So ang kaning pukot, mipatigom siya og mga klase-klase nga mga isda. Now, kaning pukot mga higala, nag-symbolize ni siya ang maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo, or which is called the gospel. Now, we knew mga igsoon, ang gospel mao ang pagkamatay, ang pagkalubong, ug ang pagabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. So, ang kaning gospel mga higala, it goes out to all people. Nagpasabot mga higala, sa mga ang kanibinong pukot, nagkuha siya klase-klase nga mga isda, ang gospel pud mga igsoon sa ato ang Ginoo para pud ni siya sa klase-klase nga mga tao. Para ni sa tanan nga mga tao. Para ni sa mga pobre ug sa mga dato. Para ni sa mga batanon ug sa mga tiguwang. Para ni sa mga itom ug panit ug sa mga puti ug panit ug sa mga brown ug panit. Para ni sa bisag kinsa nga mga tribo, ang maayong balita o ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo para ni sa tanan nga mga tao. Para ni sa mga relihiyoso o sa mga dili relihiyoso. Para ni sa mga tao nga naay maayo nga moral o para ni sa mga dautan nga mga tao. Kani mga higala, indication nga ang Dios mi-invite gyud siya sa tanan nga mga tao nga mo adto diha o moduol kang Hesukristo. God invites everyone to come to Christ. Kay nganuman ang Dios mihigugma siya sa tanan nga mga tao. As the Bible says, mga higala, in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Amen? That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Wala ba ka nalipay nga ikaw nakaibalo or na find out nimo mga igsoon nga ikaw gihigugma ka sa Dios? Higala, if you ever doubt the love of God, just look back more than 2,000 years ago and look at the cross o makita nimo da kinsa ang namatay alang kanimo. Ang namatay diha sa imo may gala, mautos siya ang timailhan nga ikaw gihigugma kaniya. Kay ning pulis siya sa imong lugar ug diha sa cross gibayran niya ang imong sala nga di nimo mabayran. The Bible says, Romans chapter 5 verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Salamat sa Dios kay ang Ginoo walay gipili nga tao nga iyang higugmaon. Ang tanan gihigugma. Ang tao nga nailhan nimo nga pangit, gihigugma na siya sa Dios. Ang tao nga nailhan nimo nga gwapo, gihigugma na siya sa Dios. Amen?
Ang tao nga nakita nimo nga ginakadirihan nimo, gihigugma po na siya sa Dios. Ang tao nga nailhan nimo nga nagbuhat og krimen, gihigugma na siya sa Dios. Tanang tao diri sa kalibutan gihigugma sa Dios, gipakamatya ni Kristo o gusto luwason sa Ginoo. Higala, nakita nato diri the reach of the net. Ikaduha, makita po nato diri the review of the catch. Na kung atong tanawon diri sa Matthew chapter number 13 sa bersikulo 48. Nagingon diri ang pulong sa Dios which when it was full sa diha nga kini napuno na, they drew to shore, gibiran nila kini dito sa baybayon. Unya milingkod sila. And the Bible says, and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So ang pulong sa Diyos, nagingon diri mga higala, they gathered the good into vessels, but cast the bad away. So sa diha ang pukot, gibirang ngadto sa baybayon. No? Ang mga isda, gitagsa-tagsa sila og examine. Gitagsa-tagsa sila og check. So kini nagpahinumdom sa ato nga ang Dios mga higala, kung atong i-relate ni sa ato ang spiritual life, kay balupod siya sa tinuod nga condition sa tao. Kay balo siya sa tinuod condition sa kasing-kasing sa tao. Amen? Kay balo siya kung kinsa ang mga tinuod nga iyan-iyan. Kay balo siya may gala kung kinsa tong mga tao nga nagpakaron ingnon lang, nagpaluwas-luwas lang. Did you know may gala sultian tamo nga dili tungod kay ang tao gasigi og simba, basihanan na nga kadang tawhana luwas na. You know what? No, not everyone in church is saved. Bisan pa may gala kana nga tao na membro na siya ana nga iglesia, bisan pa pila na siya katuig nga membro sa usa ka iglesia, dili na siya basihanan nga kanang tawhana luwas siya. Kinahanglan may gala ba no nga kinahanglan nga kay baluta ani nga kamaturan. Kay daghan kayog mga tao may gala nga tungod ba no kay gasigi sila og simba, nagtuo sila nga luwas na sila. Dili pod tanan mga higala nga nagclaim nga Kristohanon sila, mga iya sila ni Kristo. There are many people who claim that they are God's people. Pero may gala, ang gingon sa ato ang Ginoong Hesukristo, ye shall know them by their fruits. These people, mag-perform sila og mga milagro. These people may gala nga nag-claim nga mga katawan sila sa Dios, magsigi ni sila og panawag sa pangalan ni Kristo. Pero sa adlaw nga hukman na sa Ginoo ang mga tao may gala, si Kristo ang Dios mismo moingon sa ilaha nga wa ko kaila sa inyo, pahawa mo sa ako kamo nga gitunglo ngadto sa everlasting everlasting fire. Amen? Sa impyerno. Igsoon paminaw. Usahay ang problema nato kung makita nato ang tao gasigi og simba maghimo din tag conclusion save na sila. Kay balo bang mamigala nga daghag mga tao nga nakita nako sa ako ang kinabuhi nga sa akong pagka-baptist mga higala. Nga for pila ka years members sila sa usa ka local church, but when something happens sa ilang kinabuhi, so ninggawas sila sa iglesia may gala and suddenly na change dayon ang ilang lifestyle. Hello? Kay balo ba ka may gala kung ang tao tinuod siya luwas, kung tinuod ang iyang pagtuo kang Kristo, kung tinuod og genuine ang iyang pagdawat kang Kristo, bisag asa ka mga higala mo adto, ang imong kinabuhi di na siya mabag-o, Kristohanon gyapon na. Dili na ingon may gala nga kung naalang ka sa simbahan, Kristohanon ka, pero pag wala ka sa simbahan, kalibutanon na ang imong kinabuhi. Ang tinuod nga luwas may gala, bisan nga luwas siya diri, luwas gyapon siya dito sa gawas. Mao na may gala kung ikaw gusto mahibalo kung kanang tawhana luwas, tan-awon nimo ang iyang kinabuhi. Amen. Now, ang mga maing buhat dili ni sila mo'y makaluwas nato. Amen.
Pero ang mga maayong buhat mauni bunga sa atong pagtuo kang Kristo. Kung tinuod ta nagtuo kay Kristo, kung tinuod nga ato siyang gihimo nga Ginoo sa atong kinabuhi ug manluluwas sa atong kinabuhi, lahi gyud ang madayag sa ato ang kinabuhi. Ang madayag mao ang bunga sa espiritu. Ang madayag ang mga maayong buhat. So kita mga higala, nagbuhat na tagmaayo karon dili aron maluwas pa ta, pero tungod kay mga luwas na ta. Jesus said, "Ye shall know them by their fruit." Amen. Ang maayo nga punuan magbunga og maayo. Ang daot nga punuan magbunga siya og daot, mga higala. Walay maayo nga punuan nga namunga og daot. Walay daot nga punuan nga namunga og maayong bunga, mga higala. That's why Jesus said, "Ye shall know them by their fruits." Usay may higala, kita careful ta may higala mo conclude sa ato ang sarili ug mutawag ta ana nga Kristohanon tungod kay dugay na siya baptist, tawgo nato nga kana siya anak na sa Ginoo. Dili ta pwede makaingon na only God can say that, mga igsoon. Kay siya lang ang nahibalo sa tinuod kondisyon sa kasing-kasing sa tao. Pwede nato, mga higala, mapiki ang ato ang pagtuo. Lahi magtanaw ang tao kaysa sa Diyos because God sees beyond appearance. In 1 Samuel chapter 16 verse number 7, nagaingon diri ang pulong sa Dios sa ato. 1 Samuel chapter 16 verse number 7. The Bible says, "But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance." Ayaw tanawa iyahang dagway. Amen. Ang pagkadisente sa tao, dili ka nang timailhan nga luwas na siya. Amen? There are many decent people nga makita nato, mga igsoon, which we thought mga Christian gyud sila. But we just don't know unsa ilang life outside sa church. Amen? Importante, mga higala, mao ni siya. Pag genuine ang pagtuo sa Kristohanon, ang iyang pagka-Kristohanon dili lang ipakita niya diri, makita po na naturally didto sa gawas. We're not just Christians in the church, we're even Christians even in our homes, even in other places, even when we are in front of our relatives. Amen? Dili nato mapugan ang ato ang pagkaanak sa Dios. Dili matago. Bisan mga higala si Kristo, dili siya matago. How many times si Kristo gaingon nato mga tao nga yang giluwas, giayo, ingon na ayaw mo saba ha nga ako ang nagbuhat ana sa inyo. But even though Jesus will say that to those people that He healed, dili matago si Kristo. So ikaw pod kung tinuod ang imong pagtuo kay Kristo, kung naa si Kristo sa imong kasing-kasing, whether you are here in church or out in church, dili matago ang imuhang pagka-Kristohanon. Amen? The Bible says, ayaw tanawa yung dagway. Versikulo 7. The Bible says, ayaw tanawa yung dagway, panagway, o sa gitas-on sa iyang barog. Tungod kay ako misalikway kaniya. Kay ang Ginoo wala nagatanaw ingon sa pagtanaw sa tao. Nakita niyo, maigsoon? The Lord seeth not as man seeth. Kay ang tao mutanaw sa pamayhon sa gawas. Apan ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing. Amen? Mo na may galano, ang only person nga makahukom kung kana nga tao luwas ba o dili, siya ra gihapon sa iyang kagalingon ug ang Dios nga nakakita sa iyang kasing-kasing. No one here can judge whether that person is saved or not. Even me, may gala, I cannot judge you, but I can judge you based on what the Bible has said. Kaya nga naman, ang gingon, may gala, ni James, ang pagtuo nga walay buhat patay. So in other words, pag genuine ang imong pagtuo, mamunga siya og buhat. Amen? Because tanawa, ang gingon sa pulong sa Dios atong basahon sa
Ephesians chapter number 2 in verse number 10. Ang gingon din sa Bible may gala, Ephesians chapter 2 now, ang gusto nako nga tanawon niyo diri kani nga mga pulong. For we are His workmanship, created or saved in Christ unto good works. So we are saved unto good works. So ang natural outcome sa atong faith kay Kristo kay mga maayong buhat. That's why a person who is truly saved will serve the Lord. A truly genuine nga saved mga higala will worship the Lord faithfully. Amen? Dili siya pugsunonon og simba. Dili siya permi follow-upon. You know what? Mo grow na ang imuhang love, ang imong passion sa pagsimba sa Ginoo because for you mga higala, worship has become a part in your life. You cannot live without worshiping God. You know what? Magwonder ka ni mga uban nga ilang gitawag ilang kaugalingon nga mga luwas pero walay kanang passion or kainit sa pagsimba sa Ginoo. Kaya pala mo ang tinuod nga luwas mga higala, no? Dili na siya permi pugson og simba. Dili na siya permi sultian nimo nga magsimba. Dili nimo na birahon. Amen? Kaya nga naman ang iyahang pagtuo na ang musulti sa iyaha nga pagsimba sa Ginoo. Kay kanang pagtuo niya mauna si Kristo. Amen? Nasabtan nato mga higala. So, tanawa, ang gingon din sa Bible, ang tao, according sa gingon sa pulong sa Dios, mutanaw siya sa pamayhon sa gawas sa tao. Apan ang Ginoo nagatanaw siya sa kasing-kasing. Ako isulti sa inyo may gala, dili basihan ng pagsimba nga ang tao save. Dili basihan ng pag-ampo, tungkol kay ang tao may nampuon, save siya. Dili basihanan ang pagserbisyo nga ang tao, luwas siya. Aron tawagon siya nga luwas nga tao. Just because someone is in church does not mean they are saved. Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord. These people gatawag sa pangalan sa Ginoo. But these people do not belong to Christ. Because Jesus said, I never knew you. Wa jud ko kailan ninyo. You know what? There are people who have religion but they don't have salvation. Daghang mga tao karon. And by the way, sultian ta mo, walay religion nga makaluwas sa tao. Ang religion dili usa ka butang nga ato ipanghambog. No? Bisag kita sa mga Baptist, dito mo yung Baptist ko. You know what? Ang kani atong religion dili ni makadala sa ato dito sa langit. Si Kristo lang. Amen. So kung natay ipanghambog sa atong kinabuhi, it should be the Lord Jesus Christ. So mao ni mga higala, ang point number 2 nato, the review of the catch. So importante susihon nimo imong kasing-kasing karon igsoon. Kay base nagpaluwas-luwas lang ka. Basin dili tinud-an na imo ang pagtuo or imo ang pagsalig ug pagdawat kay Kristo. Amen? Usay ba no ang kani ato ang pagtuo ba no makita ba ni siya sa panahon nga kita sulayan sa Ginoo. Kanang mga tao nga dali mo quit mga higala unya di na mo balik, agoy questionable kayo kung kanang tawhana luwas ba gyud. Kay ang tinuod nga luwas mo lahutay man gyud. Nasabtan ninyo? Oo. Kanang mga tao may galabano nga gamay nga problema, gamay mga igsoon nga kaning pagsulay, whatever unsay mga circumstansya moabot ya sa ilang kinabuhi, unya muundang, unya di na mo balik sa Ginoo, di na nimo makita, dako kayo nga question mark kung kanang mga tawhana luwas na mga igala. The Bible says they went with us. Ang sato, they went out from us. I-check na ko na nga kwan. Kana sa 1 John chapter number 2. I believe that's 1 John chapter number 2. Okay? 1 John chapter number 2. Tanawan niyo na may galak.
Basaha daw ninyo mga igsoon. 1 John chapter number 2 in verse number 19. Ready? Kamulay magbasa. Ready, begin. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Amen. Igala, dilibot pasabot to kay kauban nimo sila sa simbahan pila ka years, mga igala, mga katawhan gito sila sa Ginoo. And even mga igala karon diri sa atoa. I doubt kung ang tanan ba nga mga members diri sa atong simbahan mga luwas bagyod tinuod. Kaya ang pulong sa Dios nagaingon diri sa ato mga igala, they went out from us, but they were not of us. So, pwede din nimo ma-pretend ang imuhang pagkatao. Pwede nimo mapiki ang imuhang pagtuo. Pero moabot ang panahon, ayagon ka ni Satanas. Amen? Just parehas sa gibuhat ni Satan may gala sa mga disciple ni Kristo. Satan, Jesus said, Satan hath sift you as wheat. Ayagon ka. Kay diha sa pag-ayag mga igsoon, diha makita kung kinsa ang tinuod nga mga luwas. Busa karon mga igsoon, i-examine gyud ang imuhang kasing-kasing. Are you really saved? Genuine ba ang imuhang pagsalig kay Kristo? Unsa ba ang rason nganong ania ka karon sa simbahan? Tungod ba kay saved na ka, giluwas ka sa Ginoo, nakasabot ka nga ang Dios mismo gabutang sa imo diri, or naa lang ka diri tungod kay naa kay amigo diri sa simbahan? Or tungod kay naa imo ang pamilya diri sa simbahan? Dili biabot pa sa buto kay ang imo ang pamilya luwas, ikaw pud luwas na. Ang kaning salvation is a personal decision sa tao. Ikaw ang mag-decide ani. Dili ang imong parents nor ang imong igsoon ang mag-decide para sa imo. So ang pulong sa Dios para sa tanang tao, gihatag. Amen. Karon pagkuha, i-examine kung kinsa ang tinuod nga mga anak sa Dios didto. Unya, dirita sa point number 3 ug ang katapusan, the removal of the wicked. Nangingon diri ang pulong sa Dios sa Matthew chapter number 13. Okay pa mo? Matthew chapter number 13, unya diri sa bersikulo 49 ug 50. Mga babae, kamo lang daw ang magbasa. Matthew chapter 13 verse 49. Ladies, verse 49, kamo lang magbasa pero kusga inyong mga tingog ha. Sige, ready, begin. So, ingon na po ang mahitabo sa katapusan. Ang mga anghel mo abot. So, tanaw may gala, tinuod ni siya. No? Si Lazarus, when he died, he was fetched by the angels. So, I believe may gala, ang musundo sa tao nga luwas, aron dalhon siya dito sa langit, ang anghel sa Ginoo. O ang tao nga dili luwas, ang anghel po ang mutambog ngadto sa iya sa impierno. Amen? Now, gingon din sa Biblia may gala, and they will sever the wicked from among the just. The word sever means i-separate. Sa mga anghel, ang mga dautan, sa mga matarong. So, gingon din may gala sa pulong sa Diyos sa bersikulo 50, mga lalaki. Mga lalaki lang na magbasa, Matthew chapter 13 in verse number 50. Kita men na magbasa, ready, begin. And shall cast them into the furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth. So Jesus clearly explained the meaning of the parable. Unsa man, usa ka adlaw gikan karon ang mga anghel maoy mo separate sa mga dautan gikan sa mga matarong. Unya ang mga luwas nga mga tao di mosulod sila sa presensya sa Dios. Apan ang mga tao nga dili luwas magatubang sila kining gitawag eternal judgment. Igala importante mangandam ka samtang aniya ka pa diri sa kalibutan. Kay inigumana aning kinabuhian ni, there's no time for you to prepare, because death is final.
Kung unsa ang last nga gidesisyonan nimo sa imong kinabuhi, diha ma-determine kung asa ka mo puyo sa eternidad. Ug sa eternidad, langit ug impyerno lang. Kung ikaw dili luwas, automatic maimpyerno ka. Kung luwas ka may automatic dalhon ka didto sa langit. Hebrews 9:27 says, "And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment." So ang adlaw sa paghukom, sigurado siya nga moabot. Mo na igsoon paminaw. Kinahanglan nga ato ang tagdon, ang ato ang kaugalingon. Tagda ang imong kalag, kay dili ka permanente diri sa yuta. There is an appointed time for you and I. And the sad thing mga igsoon, paminaw, ang subo kay mauni, wala ta kay balo kano sa ta mamatay. We just have to prepare because death could come to us at any moment, at any time. So importante mga higala nga mag-andam kita. Karon mga igsoon, salamat sa Dios kay buhi pa ta. O karon samtang buhi pa ka, importante nga maghinulsol na ka sa imong sala. It's time for you, may gala, nga talikdan ang sala, unya dawaton si Kristo isip imong personal nga Ginoo ug manluluwas. Ayaw hulata hangtod moabot ang imong kamatayon. Kay kung patay na ka, wa na'y mahimo nimo ana mga higala. Kung patay na ka, may gala, when your soul will be separated from your body, wala na'y chance nimo nga maghimo kag decision sa imong kinabuhi. So the dragnet teaches us three important truth. Unsa man ni siya? Adto ta sa ato ang conclusion. Una, the reach of the net, mga igsoon. Ang buot pasabot, ang kaning maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo para ni siya sa tanan nga mga tao. Ikaduha, the review of the catch. Importante nga ikaw, i-examine nimo ang imuhang kasing-kasing. Check yourself whether saved ba gyud ka o dili. And if you realize nga dili ka pa saved, don't pretend nga ikaw luwas ka. Lisod na magpaluwas-luwas ta. No? Mas maayo pang mga higala ba ang kuno nato nga dili pa ta luwas. And then ato ang dawaton sincerely si Kristo ug saligan siya isip atong personal nga Ginoo manluluwas. Kay nakasalalay diri ang imuhang kaugmaon nimo igsoon. Amen? Dagang mga tao, nagpretend sila, pretend na sila nga mga Christian sila. Nga man nga dili sila mahigala ba kanang willing mo confess. Di man na sa Bible, mo confess ta. Nga na yung mga tao, dili sila willing mo confess nga dili sila saved because sa ilang kaulaw. Usayan, kaning kaulaw na ito may gala, mauni mo dala sa ato sa impyerno. Did you know may gala nga, dili tanang kaulaw mga. Kaya balo ba mo nga, ang kasagaran sa kaulaw, garbo ni siya sa taong. Ay, maulaw ko. Dili na sa senyales sa humility. Na ay kaulaw mga igsoon ba nga garbo sa tao. So iyang itago ang iyahang pagkadili luwas, magpretend siya nga luwas. So mag-appeal gyapon siya visitation, magsimba gyapon siya, mag-appeal siya sa mga fellowship, but ang kamatuoran dili day siya tinuod luwas. Igsoon, siguraduha nga maluwas ka. Amen. Kay nga naman, abrihan biya sa Dios ang libro sa kinabuhi. Unya, kung abri dito, wala nakarehistro ang imong pangalan dito sa langit. Gingon sa Biblia, kung wala makaplagi ang imong pangalan sa libro sa kinabuhi, itambog ka ngadto sa linaw nga kalayo. And that is so sad mga higala. Nga for many years, member ka sa usa ka church. For many years, nag-act ka nga mura kag Christian. Pero mura lang day kag si Judas Iscariot. Na naguban-uban lang kang Kristo pero dili tinud-anay ang iyahang pagtuo kang Kristo. Importante siguroho nato. Amen? Number 3, the removal of the wicked.
there is what we call a final separation nga moabot. So karon may gala as we close, kitang tanan diri naata sulod sa pukot. Ang pukot is God's invitation. But one day there will be a separation nga mahitabo. Ang pangutana karon may gala dili kung ikaw naa ka ba sa pukot. Ang pangutana karon may gala kay luwas ba jud ka. Mao nay pangutana karong buntag. Higala kung wala pa nimo madawat si Jesucristo isip imong personal nga manluluwas, ayaw hulata ang adlaw sa panagbulag. Subo kayo na no, ug sakit kayo na nga moabot ang adlaw, i-separate sa Ginoo ang mga karnero sa mga kanding. Unya ang uban nimo mga pamilya luwas, ikaw lang ang dili luwas. Didto ka apil sa mga kanding. Pero ang uban nimong pamilya didto sa mga karnero. Karon pa lang mga igsoon, saligi na si Kristo. Dawata siya isip imong personal nga gidog manluluwas. Kay wala nay lain pa nga makaluwas sa imong kalag. Ug wala nay lain pa nga makadala sa imong kalag sa langit, kundili si Jesucristo lang. Nagingon si Jesucristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto-ngadto samahan gawas pinaagi kanako. Dawata si Kristo karon. Aron sa adlaw sa paghukom, dili ka maapil sa mga isda nga gilabay. Kundili maapil ka sa mga giluwas, pinaagi sa grasya sa Dios. Idoko palihog ang atong mga ulo, ipiyo nato atong mga mata. Doko nato atong mga ulo, ipiyo nato atong mga mata. Karong buntag, mag-ampo ta ninyo una, unya human sa atong pag-ampo, tagaan natong panahon ng atong kaugalingon, nga mamalandong ta, i-contemplate nato ang atong nadunggan nga pulong ug pati ang atong kinabuhi. Let's examine ourselves whether we are in the faith. Basin, karong buntag, dili pa ta tinuod save. Basin naa ka diri karong buntag, ug wa pa nimo gidawat si Jesucristo. Isip imong personal nga Ginoo ug manluluwas. Now is your opportunity to receive Him and to trust Him as your Lord and Savior. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much for your goodness. Thank you, Lord, for the message that you gave. Thank you, Father, for the word of salvation nga imong gihatag karon nga buntag. Ug salamat Ginoo sa mga nagsimba karong buntag. Father, I pray that you move the invitation today. If there's anyone here, man or woman, young people or adult, members or not members, nga wala pa tinuod na save, I pray, Father God, that you speak to their hearts, trouble them, convict them of their sin, and Father, draw them to Christ. I pray, Father, that they might be saved today. Please move the invitation, Father. I pray this in Jesus' name. Karong buntag mga higala, aduna ko'y pangutana sa ato diri. Luwas na ba ka? Kung kwaon ka sa Ginoo karon, are you 100% sure na ba na sa langit ka padulong? Makaingon ba ka karong buntag nga sigurado na jud ko walay pagduha-duha nga sa langit ko paingon kung kwaon ko sa Ginoo karon. Pero kung dili pa ka sigurado karon mga higala kung asa ka padulong, gitagaan ka og opportunity sa Ginoo nga pwede ka mahibalo karon ug pwede ka maluwas. It is always God's desire to save people. Kay iyang gihigugma ang tanang mga tao
Dili siya gusto ang mga tao maimpyerno. Dili siya gusto nga ikaw malaglag sa linaw nga kalayo. Higala tagda ang imong kalag. Basin okay ka sa gawas. Basin okay ka physically. Basin maayo kag panglawas, maayo kag kahimtang sa imong kinabuhi, maayo trabaho, maayo sweldo. Ug salamat niya ng mga material blessings nato. Pero ang pulong sa Dios nagingon nga napay mas labing importante kaysa sa atong physical o sa mga material. And that is our soul. Higala, tagda ang imong kalag, kay kanang imong kalag, gipakamatyan na ni Hesukristo. Mao nay rason nga nung gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Ug nag-anhi ang bugtong anak sa yuta. Naghatag sa iyahang kinabuhi aron bayaran ang imong sala ug aron luwason ka. Ingon ana ka kag love sa Ginoo. Higala dili igo nga nahibalo lang ka nga si Kristo namatay alang kanimo. Kinahanglan desisyonan nimo na sa imong kaugalingon. Dapat naa kay desisyon nga buhaton diha sa imong kaugalingon nga ikaw mismo nga nakabaton og kahibalo karon. Mag-decide ka nga abrihan nimo imong kasing-kasing and that you will receive Christ and trust Him with all your heart as your Lord and Savior. Naba dinhi karong buntag nga kung mamatay ka, dili pa ka 100% sigurado nga sa langit ka padulong. Kindly raise your hand. Pataas na imong kamot. Okay, salamat sa Ginoo na isa. Napa ba? Napa ba karong buntag? Napa ba diri? Dili pa ka sigurado nga kung mamatay ka, sa langit ka padulong. Manindog tang tanan, ug mag-ampo ta. Kung saved na bitaw ka, kung saved na ka, magpasalamat ka sa Ginoo. Ang kaluwasan nga imong naangkon, mauna ang pinakadako nga gasa na dawat nimo sa Ginoo. Incomparable na. Di nimo na matandi sa bisag unsang butang nga imong nakita diri sa kalibutan. Bisag napakay nailhan mga higala nga pinakamahal ug bililhon nga butang diri sa kalibutan. Ang kaluwasan sa Dios mao ang pinakadako nga panalangin. So you have no reason to rejoice and to praise God this morning. Kanang imong mga problema o mga pagsulay karon, wala na kakumingking mga igsoon sa panalangin o sa gasa nga nadawat nimo sa Ginoo. Hinumdumi ang atong mga kalisdanan, ang atong mga pagsulay tanan, temporaryo lang ni. Pero ang kaluwasan nga atong naangkon nganha sa Dios hangtod sa kahangturan kini. Magampo tamahan namo nga langit nun, panalangini Ginoo ang invitation. Salamat Ginoo sa usa ka adult nga nagpataas sa iyang kamot ug naninguha Ginoo nga maluwas ang iyang kalag. Lord, tabangi siya nga samtang ipasabot sa iya ang dalan sa kaluwasan, mahayagan ang iyang hunahunag kasing-kasing, ug tungod ni ana, dawato niya, ug saligan niya, ang manluluwas nga mao si Hesukristo, diha sa iyang kinabuhi, isip iyang personal nga Ginoo ug manluluwas. Ug sa mga Kristohanon nga naa dinhi karon, Lord, help them to realize that this world will pass away. Even their problems and trials are just temporary. There may be Christians right now who are facing deep trouble,
or lalom nga problema. And maybe, Lord, naanay mga Kristohanon diri nga kaundangon na o hapit na mo give up or discourage kayo. Kay Lord, wa siya kasabot sa iyang ginaatubang karon sa iyang kinabuhi. Apan Ginoo, pahinumdumi siya sa pinakadako nga gasa nga iyang naangkon diya sa iyang kinabuhi. Help them, Father, to focus on eternal things, not on earthly things, because this world is not our home. We are just passing through here. So help them, Father. Encourage them, strengthen them, and help them, Father, to rise up and to keep going for Jesus. Bless them, Father. I pray this in Jesus' name. Karong buntag, samtang i-play ang ato ang kuan, ang ato ang instrument para sa atong awit, para sa atong invitation. Basin ikaw mga higala, anak ka na sa Ginoo. If you are, I want you to know this. You are so blessed. And the blessings you have today is beyond measure. Beyond measure, di ni mo masukod pa. So karong buntag igsoon, kung na-realize ti mo na, anhi diri sa altar, dayga ang Ginoo, ipataas siya, pasalamati siya, simbahas siya, himayaas siya.